Sisirain mo lang ang mga litrato sa kasal ko dahil sa pangit mong mukha. Yan ang sinabi ng anak ko. At hiniling niya sa ama ng kanyang mapapangasawa na ihatid siya sa altar sa halip na ako. Tahimik akong pumayag, nakangiti. Ngunit ng oras na para sa aking toast sa harap ng 200 na bisita, ibinunyag ko ang kanyang maduming sikreto. Buntis siya sa ibang lalaki at walang kaalam-alam ang nobyo. Iniwan siya nito sa harap mismo ng lahat. Matamis ang paghihiganti. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at isulat sa komento kung anong oras na sa inyong lugar ngayon. Hunyo 15, 2025. Malamig ang pakiramdam ng metrong panukat ng mananahi sa aking leg habang nakatayo ako sa harap ng salamin sa pinakamahusay na patahian sa Greenbelt. Ang lalaking nakatingin pabalik sa akin ay 64 na taong gulang, maayos na nasuklay ang puting buhok, at tuwid pa rin ang mga balikat mula sa maraming taon ng pagtayo sa harap ng mga operating table. At naroon, mula sa aking sentido hanggang sa panga sa kaliwang bahagi ng aking mukha, ang peklat na naging bahagi na ng aking pagkatao, tulad ng aking pangalan. Jose Pepe Reyes, isang retiradong plastic surgeon, biyudo, ama ng ikakasal. Sakto po, Ginoong Reyes, sabi ng mananahi. Napakakisig ninyong tingnan habang ihahatid ang inyong anak sa altar. Umiti ako. Iyan ang plano. Napakalaki ng pinagbago sa loob lang ng isang oras. Inirekomenda ni Christina, ang anak ko, na mananghalian kami sa isang mamahaling restaurant sa Bonifacio Global City, kung saan ang isang salad ay mas mahal pa kaysa sa lingguhang gastusin sa pagkain ng ibang tao. Nakaupo na siya pagdating ko, hawak ang telepono, at nagtatype na para bang mas importante pa yon kaysa sa aming pananghalian. Dad, ang gwapo mo. Tumayo siya para humalik sa aking pisngi, at naamoy ko ang kanyang pabango, isang bagay na mamahalin na malamang ay ako rin ang nagbayad. Kumusta ang pagsusukat? Maayos naman. Na-order na ang tuksedo. Handa na siguro sa unang linggo ng Setyembre. Mabuti. Umupo siyang muli at napansin kong nakapag-order na siya ng alak, yung tipo na nagkakahalaga ng halos 2,000 bawat baso. Si Christina ay gumagastos lang ng malaki kapag pera ko ang gamit at may kailangan siya. Nag-usap kami tungkol sa mga simpleng bagay habang kumakain ng pampagana. Ikinuwento niya ang pinakabagong negosyo ni Luis, ang kanyang mapapangasawa. Ipinakita niya sa akin ang mga tela para sa damit ng mga abay. Nagreklamo siya tungkol sa flower shop, sa caterer, at sa paghahanap ng EA. Pagkatapos, sa kalagitnaan ng aming pagkain, marahan niyang ibinaba ang kanyang tinidor. So, Dad, mayroon kaming kailangang pag-usapan ni Luis tungkol sa kasal. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, mainat at sinusukat, ay nagbigay ng babala sa aking isipan bilang isang siruhano. Ang parehong pakiramdam na nag-aalerto sa akin kapag may mali sa isang operasyon. Ano yon, anak? Well, pinag-iisipan namin ang mga tradisyon sa seremonya. Uminom siya ng alak, hindi tumitingin sa aking mga mata. Napagdesisyonan namin na gusto naming gawin ang isang bagay na iba, mas moderno. CJ. Naghintay ako. Ang ama ni Luis, si Emer Armando, ay napakasuporta sa lahat ng ito. Para na siyang pangalawang ama sa akin. At naisip namin na magiging makahulugan kung siya ang maghahatid sa akin sa altar sa halip na ikaw. Hindi tumahimik ang restaurant. Hindi huminto ang mundo. Ngunit may isang bagay sa loob ko ang huminto. Sa halip na ako. Hindi ito personal, Dad. Ito ay dahil. Sa wakas ay tumingin siya sa akin, at ang nakita ko ay hindi pagsisisi o kalungkutan. Ito ay kalkulasyon. Maging tapat tayo dito. Sisirain mo ang mga litrato ng kasal ko. Kumunot ang noo ko. Ano? Ang mukha mo, Dad. Yung peklat. Sobrang kitang-kita. Babayaran ko si Pat-Isay ng 400,000 para kuhanan ang kasal na ito. Hindi ko pwedeng hayaang masira ang mga litrato dahil nandoon ka na mukhang i. Ikinumpas niya ang kamay sa aking mukha. Alam mo na, ganyan. Automatikong napahawak ang kamay ko sa aking kaliwang pisngi, sinusundan ang pamilyar na guhit ng peklat. Nakakatawa kung paano mo ito hindi naiisip sa loob ng maraming taon at bigla na lang, ito na lang ang nararamdaman mo. Ang peklat na ito ay galing sa aksidente kung saan namatay ang nanay mo. Alam ko yan, Dad. Pero ito ang araw ng kasal ko, ang perpektong araw ko. Sana maintindihan mo na kailangan kong maging perpekto ang lahat.
Ang mga litrato ay makikita kahit saan, sa Instagram, Facebook, sa wedding website. Naka-frame sa bahay namin magpakailanman. Hindi ko pwedeng isugal. 30 taon akong naging plastic surgeon, 3 dekada na tumutulong sa mga tao na maging buo muli pagkatapos ng aksidente, cancer, o pagkasunog. Nag-ayos ako ng mga mukha na dumaan sa matinding pagsubok. Ibinabalik ko ang kanilang kumpiyansa. At ngayon, narito ang sarili kong anak, sinasabihan ako na ang mukha ko ay masyadong sira para sa mga litrato ng kanyang kasal. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa akin. Pati na rin ang katotohanan na nakuha ko ang peklat na ito sa pagsubok na iligtas ang buhay ng kanyang ina. Excited na si Emer Armando tungkol dito, patuloy ni Christina. Ikinuwento na niya sa lahat sa country club nila. At sa totoo lang, Dad, mas naging ama pa siya sa akin sa mga nakaraang buwan. Huminto siya. Pero pareho naming alam kung paano nagtatapos ang pangungusap na yon. Kaysa sa akin, tinapos ko. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Ngunit iba ang sinasabi ng kanyang mga mata. Nandoon ka pa rin naman, syempre. Bibigyan ka namin ng magandang upuan. Pangatlong hanay siguro. Maganda ang makikita mo. Pangatlong hanay. Ni hindi man lang pangalawa. Kung iyan ang gusto mo, narinig kong sabi ko. Alam kong maiintindihan mo. Hinawakan niya ang aking kamay, ang parehong kamay na humawak sa kanya noong una siyang lumakad, ang pumirma sa bawat seke ng kanyang tuition. You're the best, Dad. Kaya kita mahal. Palagi mong inuuna ang kaligayahan ko. Sumulyap siya sa kanyang telepono. Kailangan ko nang umalis. May meeting ako sa wedding planner sa loob ng 15 minuto. I-cash ko na lang sa iyo ang kalahati ng bayad sa tanghalian. Hinalikan niya ang aking pisngi, ang may peklat, at umalis. Naiwan akong mag-isa habang dinala ng waiter ang bill 6,850. Nag-iwan ako ng 8,000. Hindi kailanman naging problema ang pera. Ang refleksyon ko ay nakatingin pabalik mula sa salamin sa dingding. Mas kitang-kita ang peklat sa ilaw na ito. Sa loob ng 8 taon, ito ay isang testamento ng kaligtasan. Ngayon, sa mata ng aking anak, ang nakikita ko lang ay isang bagay na pangit, isang bagay na sumisira sa mga litrato. Hinawakan ko itong muli, at sa ilalim ng sakit, may naramdaman akong iba, isang bagay na malamig at tiyak. Ang parehong pakiramdam na nararanasan ko sa operating room kapag nagkakaproblema ang isang operasyon at kailangan kong mag-isip ng 3 hakbang sa unahan. Nagkamali si Christina ngayon. Inakala niyang tatanggapin ko lang ito, natahimik akong upo sa pangatlong hanay habang ibang ama ang naghahatid sa aking anak sa altar. Nakalimutan niyang isa akong siruhano na ginugol ko ang mga dekada sa pag-aaral ng pasensya, pagpaplano at katumpakan. Na alam ko kung paano manatiling kalmado kapag nagiging magulo ang mga bagay. Binayaran ko ang bill at lumabas sa hapon ng Nyese. Setyembre 14 na, ang araw ng kasal ni Christina, ay eksaktong 3 buwan na lang. Oras na para simulan ang pagpaplano sa pinakamahalagang operasyon ng aking buhay. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang nasa ulap ako. Ginawa ko ang mga karaniwang gawain, nagdidilig ng halaman, tinitingnan ang aking retirement portfolio, inaayos ang aking opisina, ngunit iniiwasan ko ang mga salamin. Bawat makintab na bagay ay naging paalala sa mga salita ni Christina. Ang pangit mong mukha, sisirain mo ang mga litrato ng kasal ko. Umalinggaw ito sa aking isipan na parang isang maling diagnosis na hindi ko maalis. Ngunit ito ang natutunan ko sa pagiging siruhano sa loob ng 3 dekada, natutunan mong ihiwalay ang emosyon sa pagsusuri. Natutunan mong umatras at tingnan ang buong larawan. At nang pilitin ko ang sarili kong gawin yon, nang tunay kong tingnan ang relasyon namin ni Christina, nagsimula akong makakita ng mga pattern na dati ay hindi ko napapansin dahil masyado akong malapit. 1 buwan na ang nakalipas, Mayo 15, tumawag si Christina na umiiyak. Totoong luha. Yung tipo na nagpapabasag ng boses niya na laging nagpapahina sa aking depensa. Dad, emergency. Pumutok ang tubo sa apartment ko. Baha lahat. Sabi ng landlord, kailangan ko ng 750,000 para sa pagpapaayos agad-agad, kung hindi, ako ang mananagot sa pinsala sa mga unit sa ibaba. Inilipat ko ang pera sa loob ng 1 oras. Ganoon naman ang mga ama, di ba? Nagpoprotekta. Nagbibigay. Ngunit nang dumaan ako sa kanyang apartment 1 linggo pagkatapos, pareho pa rin ang lahat.
Parehong karpet, parehong dingding, walang mansa ng tubig, walang bagong drywall. Saan napunta ang pera, anak? Tanong ko, pinapanatiling magaan ang tono. Ang sagot niya ay agaran at ensayado. Bakit mo ba ako laging iniimbestigahan? Bakit hindi mo na lang ako pagkatiwalaan? 28 na ako, Dad, hindi na bata. Sobrang kontrolado mo. At humingi ako ng paumanhin, ako pa ang humingi ng tawad sa pagtatanong tungkol sa 750,000 na biglang naglaho. Tapos, araw ng mga ama, Hunyo 18. Lagi naming ipinagdiriwang iyon ng magkasama mula noong bata pa siya. Espesyal naming araw iyon. Almusal sa paborito naming kainan, tapos kung anuman ang gusto kong gawin. Oras lang na magkasama. Ngayong taon, nagpa-reserve ako sa isang restaurant sa Tagaytay. Dumating ako ng 15 minuto ng mas maaga, umorder ng kape, at naghintay. Alas -12:07 ng tanghali, nag-vibrate ang telepono ko. Sorry, Dad. Nakalimutan ko. Nagpabook ako ng spa day kasama ang mga kaibigan ko ilang linggo na ang nakalipas. Naiintindihan mo naman, di ba? Kailangan kong maging perpekto para sa kasal. Bawi ako next year, promise. Love you. Naupo ako doon ng 30 minuto bago umorder ng tanghalian para sa isang tao. Panay ang sulyap ng waiter sa bakanting upuan na may halong awa. Nagtip ako ng 40% dahil naawa ako sa kanya na pinapanood ako. Ngunit ang alaala na patuloy na bumabalik ay nangyari 3 buwan na ang nakalipas, Marso 20. Nakita ko ang mga lumang photo album sa attic, mga litrato noong bata pa si Christina, mga bakasyon ng pamilya, mga holidays. Naisip kong baka gusto niya ito para sa kasal. Pagdating ko sa kanyang apartment, bahagyang nakaawang ang pinto. Kakatok na sana ako nang marinig ko ang boses niya na may kausap sa telepono. Hindi seryoso, okay lang. Babayaran niya yan. Palagi naman siyang nagbabayad. Isang sandaling katahimikan tapos tawanan. Trust me, kinakain pa rin siya ng guilt. Nakaligtas siya sa aksidente, pero si Mama hindi. 8 taon na, pero kumikilos pa rin siya na parang personal niyang pinatay si Mama. Pwede akong humingi ng 2 milyon ngayon at ipapadala niya agad. Napatigil ako, hawak ang mga photo album. Sa totoo lang, ang pagkakaroon ng amang may survivor's guilt ay parang pagkakaroon ng unlimited credit card. Pinakamagandang nangyari sa akin. Well, hindi yung aksidente mismo, pero yung epekto. Sigurado na ang pinansyal ko habang buhay. Marami pang tawanan. Ang tawa niya. Ang tawa ng anak ko. Iniwan ko ang mga album sa tapat ng kanyang pinto at umalis. Sinabi ko sa sarili ko na mali ang dinig ko, mali ang intindi ko. Nagbibiro lang siya, gumagamit ng dark humor para iproseso ang trauma. Ngayon, nakaupo sa aking pag-aaral noong Hunyo 20, 5 araw pagkatapos ng aming pananghalian, sa wakas ay pinayagan ko ang sarili kong makita ang pattern. Hindi ito tungkol sa isang malupit na komento. Ito ay sistematiko. Minamanipula ako ng aking anak sa loob ng maraming taon, ginagamit ang aking kalungkutan ng may katumpakan ng isang siruhano. Binuksan ko ang aking laptop at tiningnan ang aking mga bank statement. 3 taon ng mga transaksyon. Mga transfer kay Christina, buwanang allowance na 100,000 sa loob ng 24 na buwan, tuition na 4.3 milyon, pag-aaral sa ibang bansa na 1.6 milyon, emergency repairs na 750,000, iba't ibang emergency na 2 milyon. Dagdag pa ang bahay na inilipat ko sa pangalan niya na nagkakahalaga ng 22 milyon. Isang kabuang puhunan na halos 30 milyon. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula kay Christina. Dad, nakalimutan kong sabihin. Kailangan ko pa ng 150,000 para sa upgrade ng engraving ng invitation. Sabi ng calligrapher, mukhang cheap yung standard. Pwede mo bang i-cash ngayon? Yun na, so. Tinitigan ko ang mensaheng iyon, ang kaswal na pag-aakala. 150,000 para sa engraving sa mga imbitasyon sa isang kasal kung saan upo ako sa pangatlong hanay habang ibang lalaki ang maghahatid sa aking anak sa altar dahil sinisira ng mukha ko ang mga litrato. Gumagalaw ang mga daliri ko. Siyempre, anak. Kung ano man ang kailangan mo para sa iyong perpektong araw. Agad na tugon. Best dad ever. Ngunit habang sinisimulan ko ang transfer, may nagbago. Nandoon pa rin ang sakit, sariwa at kumikirot.
Ngunit sinasamahan na ito ng iba. Isang bagay na parang malamig na focus na dati kong nararamdaman sa operating room bago gawin ang unang hiwa. Ang sandaling iyon kung kailan kailangang isantabi ang emosyon at ang katumpakan ang nagiging lahat. Pumayag ako sa lahat ng gusto ni Christina. Ngumingiti ako, tumatango at nagbabayad para sa bawat detalye. Hahayaan kong ihatid ni M. Armando ang aking anak sa altar habang ako'y nakaupo na parang isang bisitang pinagtiyagaan lang. Hindi ako lalaban, hindi makikipagtalo, hindi ko siya bibigyan ng dahilan para maghinala na may nagbago. Ngunit magsisimula na rin akong mag-obserba, tunay na obserbasyon. Dahil alam ng isang mahusay na siruhano na bago mo ayusin ang isang problema, kailangan mong maintindihan ng eksakto kung ano ang iyong hinaharap. Kailangan mo ang lahat ng impormasyon, bawat sintomas, bawat komplikasyon. Inilipat ko ang 150,000. Pagkatapos, binuksan ko ang isang bagong dokumento. Sa itaas, wedding timeline, Setyembre 14 na, 2025. Sa ilalim nito, mga obserbasyon at katanungan. Oras na para magsimulang kumuha ng mga tala. Dahil kung may isang bagay na itinuro sa akin ng 30 taon ng operasyon, ito yon. Ang pinakamatagumpay na operasyon ay yung kung saan mo inaasahan ang bawat posibleng komplikasyon bago mo pagawin ang unang hiwa. At malapit ko nang isagawa ang pinakamahalagang operasyon ng aking buhay. Hulyo 3, Linggo. Ang linggo ay para sa pamilya. Isang ironya, habang pakiramdam ko ay lalo akong nabibihag sa manipulasyon ng sarili kong anak. Ginugol ko ang buong umaga sa paghahanda para sa aming tradisyonal na lingguhang tanghalian. Ito ay isang bagay na ginagawa namin taon-taon mula noong 5 taong gulang si Christina. Sa terrace, inihaw na liempo, homemade na potato salad, inihaw na mais, simpleng oras ng pamilya. Nangako si Christina na darating siya ng tanghali. Tayo lang, Dad. Tulad ng dati, sabi niya sa telepono 2 linggo na ang nakalipas. May narinig ako sa kanyang boses na halos tunay at hinayaan ko ang sarili kong umasa. Pagsapit ng 2:00, malamig na ang liempo. Mainit na ang potato salad. Ang mais ay mukhang lanta na dahil sa matagal na paghihintay. 2:47 ng hapon, nakarinig ako ng mga pinto ng sasakyan na nagsasara. Maraming pinto. Sumilip ako sa bintana at nanikip ang aking dibdib. Ang puting diesel ni Christina, ang itim na Tesla ni Luis, at isang pilak na Mercedes na kilala ko mula sa parking lot ng country club. Ang sasakyan ni M. Armando. Pumasok sila sa gate na parang isang parada. Si Christina ay nakasuot ng designer na damit na marahil ay mas mahal pa kaysa sa una kong sasakyan. Si Luis ay nakakaswal na damit na mukha pa ring mamahalin. Si M. Armando at ang kanyang asawang si Elres Catalina, parehong nakabihis na parang dadalo sa isang garden party sa Malacanang. Dad, sorry na late kami. Dumaan si Christina sa akin, hindi man lang nagtangkang yumakap. Dumaan muna kami kina M. Armando at Elres Catalina. Alam mo na. Sa totoo lang, hindi ko alam dahil sinabi niyang tayo lang dapat. Sana hindi ka magalit na may kasama kami, patuloy niya, kahit na malinaw sa tono niya na wala siyang pakialam kung magalit man ako. Tiningnan niya ang mga nakahain sa mesa at bahagyang kumunot ang kanyang ilong. Dad, bakit hindi ka nalang nagpa-cater? Mukhang masyadong homemade. Homemade talaga, sabi ko ng mahinahon tulad ng dati. Well, sumulyap siya kay M. Armando, na tinitingnan ang aking simpleng terrace na parang isang turista sa isang exhibit tungkol sa kahirapan. Sanay ang pamilya ni Luis sa mas formal. Inilahad ni M. Armando ang kanyang kamay, ang kanyang pagkakamay ay matatag at mapagkumpetensya. Pepe, mabutit nakita kita. Ikinukwento lang namin ni Catalina kay Christina ang tungkol sa rehearsal dinner na pinaplano namin sa Tagaytay Highlands. 200 na bisita, full orchestra. Magiging napakaganda. Mukhang magastos, sabi ko. Hindi problema ang gastos pagdating sa kaligayahan ng aming anak. Tinapik niya si Luis sa balikat. Si Luis ay bahagyang nahiya. At si Christina ay parang anak na rin namin, di ba, iha? Ngumiti si Christina sa kanya. Isang matamis na ngiti. Kailan kaya ang huling beses na tiningnan niya ako ng ganoon? Umupo kami para kumain. Ininit ko ulit ang liempo, ngunit nawala na ang lasa na bagong luto. Tila walang nakapansin, marahil dahil walang tunay na kumakain maliban sa akin. Tinusok-tusok lang ni Christina ang kanyang potato salad.
Nagpanggap si Ilria Catalina na vegetarian. Si M. Armando ang nangingibabaw sa usapan. Alam mo, Pepe, kailangan kong sabihin sa'yo, isang karangalan na hiniling sa akin ni na Cristina at Luis na ihatid siya sa altar, sabi niya na parang nagkokomento lang sa panahon. Isang malaking responsibilidad, isang pribilehiyo. Pinanood ko si Cristina habang umiinom ng beer. Nakatingin siya sa kanyang telepono, hindi sa akin. Nang ikasalang anak kong si Katrina, kapatid ni Luis, inihatid ko siya sa altar, at sasabihin ko sa'yo, walang hindi umiyak sa simbahan. Ilang linggo ko nang pinapraktis ang aking toast. Gusto kong siguraduhin na makukuha ni Cristina ang father of the bride moment na nararapat sa kanya. Father of the bride. Yan dapat ako. Napakaganda ng ginagawa ninyo, yun na Armando, malambing na sabi ni Cristina, ang pag-ako sa papel na yon kapag. Huminto siya, sumulyap sa akin na may bahid ng awa, kapag may mga taong hindi kayang gampanan ito. Nagpatuloy ang usapan sa negosyo, golf, wedding venue, at honeymoon sa Bali, bawat paksa ay maingat na pinili para hindi ako maisama o para maipakita ang aking mga pagkukulang. Naupo lang ako doon, isang multo sa sarili kong salusalo. Bandang alas 5, nagsimula na silang magligpit para umalis. Hinalikan ako ni Cristina sa pisngi. Salamat sa tanghalian, Dad. Sa susunod, mag-order ka na lang. Nakakatuwa itong easy mo, pero nakakapagod para sa'yo, di ba? Nakatayo ako sa pinto habang pinapanood silang umalis. Inakbayan ni M. Armando si Cristina habang may sinasabi na nagpatawa sa kanya. Dapat ay braso ko yon. Dapat ay sandali ko yon. Nagliligpit ako sa terrace nang makarinig ako ng mga boses mula sa driveway. Nandoon pa ang mga sasakyan. Siguro may nakalimutan. Lumapit ako sa bakod. Mabait naman pala ang tatay mo, sabi ni Luis. Tahimik pero mabait. Ay, okay lang siya, boses ni Cristina, kaswal at walang pakialam. Isa lang siyang retiradong plastic surgeon. Walang espesyal. Hindi tulad ng tatay mo. Si M. Armando may napatunayan na. Interesante siya. May mga kwento. Ang tatay ko, mayroon lang siyang peklat at pensyon. Napatigil ako, hawak ang isang plato ng natirang liempo. Mukhang mahal na mahal ka ng tatay mo, sabi ni Luis. Tumawa si Cristina. Mahal niya ang pagpapagaan sa pakiramdam niya dahil nakaligtas siya sa aksidente. Maniwala ka sa akin, lahat ng ginagawa niya ay tungkol sa kanyang guilt, hindi tungkol sa akin. Umalis ang mga sasakyan. Naiwan ako sa aking bakanting likod bahay, napapaligiran ng mga tira ng isang tradisyon na ginamit lang niya bilang entablado para sa kanyang bagong pamilya. Ang pamilyang kung saan ako ay na-demote mula sa pagiging ama patungo sa isang liye na may peklat. Itinapon ko ang liempo sa basura at pumasok sa loob. Sa aking laptop, binuksan ko ang dokumentong sinimulan ko. Wedding timeline. Sa ilalim ng Hulyo 3, isinulat ko, lingguhang salusalo. Dumating si Cristina ng 3 oras na late kasama ang pamilya ni Luis. Walang paumanhin. Pinuna ang pagkain. Tinalakay ni M. Armando ang paghahatid sa kanya sa altar. Isang palabas ng kahihiyan. Sinabi ni Cristina kay Luis, wala siyang espesyal. Kumpirmado, hindi lang ito tungkol sa peklat. Kinakahiyan niya ang lahat sa akin. Matagal kong tinitigan ang entry na yon. Pagkatapos ay idinagdag ko, gastos ngayong araw, 12,350. Pagkain at mga gamit. Return on investment, kalinawan. Dahil iyon ang ibinibigay nito sa akin. Masakit, ngunit malinaw na parang isang operasyon. Bawat maliit na hiwa ay nagpapakita ng buong larawan kung ano na ang naging relasyon namin ng aking anak. Hulyo 24, 3 linggo bago ang kasal. Napanatili ko ang distansya kay Cristina, sinasagot ang kanyang mga text ng may kahusayan sa halip na sigla. Tila hindi niya napansin ang pagkakaiba. Mayroon akong meeting sa flower shop sa may Alabang. Nagpadala si Cristina ng mensahe 2 araw bago. Dad, pwede mo bang i-finalize ang flower order? Sobrang abala ako sa dress fittings. Aprubahan mo na lang kung ano ang imungkahi ni Aling Flora. Ikaw naman ang magbabayad eh. Ella. Ang shop ay amoy rosas at isang bagay na citrus na hindi ko matukoy. Si Aling Flora, ang may-ari, ay bumati sa akin ng isang mainit na ngiti na nagpaalala sa akin na mayroon pa ring mga mabubuting tao sa mundo. Enro Reyes. Sakto ang dating ninyo.
Handa na ang mga revised proposal. Siya ay isang babae na nasa mga 50, may mga puting hibla na sa buhok at mga daliring may mansa ng pintura. Tiningnan namin ang mga opsyon. Pinis para sa mga centerpiece, rosas para sa mga bouquet, at isang uri ng orchid para sa arko ng seremonya. Ang mga halaga ay nakakagulat. So, ang kabuuan ay 600,000, sabi ni Aling Flora, nag-swipe sa kanyang tablet. Kasama na dyan ang rush fee para sa pagbabago ng timeline. Huminto ako. Pagbabago ng timeline? Ay, opo. Noong pumunta rito si Christina, mga 3 linggo na ang nakalipas. Umiiyak pa nga po siya, nagmamakaawa na iurong lahat ng 1 buwan. Kawawa nga po eh. Sabi niya, hindi na raw siya makapaghintay. Ngumiti si Aling Flora. Alam niyo na, pag-ibig ng mga bata, napakaatat. Nagsimulang magkalkula ang isip ko bilang isang siruhano. 3 linggo na ang nakalipas ay unang bahagi ng Hulyo. Ang kasal ay orihinal na nakaplano para sa Oktubre 14 na, 6 na buwan mula noong magsimula silang mag-date ni Luis noong Abril. Ngayon, Setyembre 14 na 5 buwan mula sa kanilang simula. Sinabi ba niya kung bakit hindi siya makapaghintay? Pinanatili kong neutral ang aking boses. Ay, alam niyo na po ang mga bride. Lahat kailangang perpekto at kung kailan nila gusto. Tumawa si Aling Flora, tapos ay lumapit na parang may ibubulong. Pero sa ating dalawa lang po, sa tingin ko alam ko ang totoong dahilan. Nag-antay ako. 2 beses ko na po kasing nakita si Christina na lumalabas sa Women's Health Clinic sa tapat. Yung nag-aalok ng prenatal care. Nagliwanag ang mga mata ni Aling Flora sa tuwa. Sigurado po akong gusto niyang maikasal bago pa halata ang tiyan niya. Ang ganda naman po na magiging lolo na kayo. Siguro hindi niyo pa dapat malaman. Baka sa reception niya i-anunsyo. Nag-blur ang mga bulaklak sa harap ko. Women's Health Clinic. Prenatal care. Inurong ang timeline. Napakagandang balita niyan, sabi ko. Pinirmahan ko ang kontrata, inaprubahan ang 600,000 at lumabas sa hapon ng alabang. Ang klinika ay nasa tapat lang, puting ladrilyo at simpleng signage. Daan-daang beses ko na itong nadaanan nang hindi ko talaga napapansin. Umupo ako sa aking sasakyan at nag-compute. Nagsimulang mag-date si Christina at Luis noong Abril, 4 na buwan na ang nakalipas. Kung halata na ang tiyan ni Christina para ikabahala niya ito, dapat ay 4 o 5 buwan na siyang buntis. Ibig sabihin, nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula kay Christina. Naaprubahan mo na ba yung mga bulaklak? Sabi ni Aling Flora, perpekto raw. You're the bestie. Tinitigan ko ang mensaheng iyon. Tapos ay nag-scroll ako pabalik sa aming mga text, hinahanap ang isang bagay na nakita ko 1 buwan na ang nakalipas. Nandoon. Hunyo 20. Dumaan ako sa apartment ni Christina para ihatid ang ilang sulat. Habang nasa banyo siya, umilaw ang kanyang telepono sa mesa. Isang text mula kay Ga. Miss na kita. Hindi ko maalis sa isip ko yung sa atin. Nang lumabas si Christina, binanggit ko ito. Mabilis niyang kinuha ang telepono, namumula ang mukha. Ay, si Javier lang yan, dating kaibigan sa Yewil, naghiwalay sila ng girlfriend niya, kaya nagiging weird. Ay, block ko na nga. Javier. Kinuha ko ang aking laptop at binuksan ang Facebook, hinanap ang mga Yewin at trainer sa Maynila. Inabot ako ng 20 minuto, ngunit natagpuan ko siya. Javier Cruz, 29, personal trainer sa isang kilalang Yewin sa Makati. At doon, kung mag-scroll ka pabalik sa kanyang mga litrato, nandoon si Christina. Maraming litrato, nakaakbay siya sa kanya, hinahalikan siya nito sa pisngi. Ang pinakahuli ay noong Enero na may caption, ang reyna ko. Naupo ako doon sa parking lot ng flower shop, ang mga piraso ay nagtutugma-tugma na parang isang diagnosis. Nakipag-date si Christina kay Javier. Nabuntis siya. Nakipaghiwalay siya, marahil noong nalaman niyang buntis siya. Nagsimulang makipag-date kay Luis, ang mayamang negosyante, noong Abril. Minadali ang timeline ng kasal. Binalak na ipasa ang anak ni Javier bilang anak ni Luis. At si Luis, ang mabait na si Luis, na may tradisyonal na pamilyang Katoliko, at tunay na kasabikan na magsimula ng pamilya, ay walang kaalam-alam. Tumunog ang telepono ko. Ang mukha ni Christina ang lumabas sa screen.
Isang litrato mula 3 taon na ang nakalipas, noong umingiti pa siya sa akin na parang importante ako. Hey Dad. Mabilis na tanong lang. Pwede mo bang bayaran yung upgrade sa calligrapher? 100,000 lang naman. Kailangang maging perpekto ang mga imbitasyon. Siyempre, narinig kong sabi ko. You're the best, love you. Kailangan ko nang umalis. Magdi-dinner kami ng pamilya ni Luis. Binaba niya ang tawag bago pa ako makasagot. Tiningnan ko ang litrato ni Javier sa aking screen. Pagkatapos ay ang Women's Health Clinic, tapos ang aking refleksyon sa rearview mirror, ang peklat na nagpangit sa akin para sa mga litrato ng kasal, nakatitig pabalik. Hindi lang ako kinakahiya ni Christina. Hindi lang niya ako ginagamit para sa pera. Binubuo niya ang isang buong buhay sa isang kasinungalingan, binibitag ang isang inosenteng lalaki para palakihin ang anak ng iba, habang tinatrato ako na parang isang nakakahiyang abala na kailangan niyang pamahalaan. Binuksan ko ang aking laptop at idinagdag sa timeline. Hulyo 24, nalaman na buntis si Christina, humigit kumulang 4 o 5 buwan. Nakikipag-date kay Luis ng 4 na buwan pa lang. Posibleng ama, Javier Cruz, personal trainer, dating nobyo. Inurong ni Christina ang timeline ng kasal para itago ang panahon ng pagbubuntis. Hindi alam ni Luis. Pagkatapos ay binuksan ko ang isang bagong dokumento at pinamagatang ikoleksyon ng ebidensya. Dahil kung may isang bagay na itinuro sa akin ng 30 taon sa medisina, ito iyon, hindi ka nagsasagawa ng operasyon nang walang kumpletong diagnosis. At hindi mo ginagawa ang unang hiwa hanggat hindi ka ganap na sigurado sa iyong hinaharap. Sigurado na ako ngayon. At oras na para simulan ang pagpaplano ng pamamaraan. Ang 2 linggo pagkatapos ng aking pagkakatuklas sa flower shop ay ang pinakamahaba sa aking buhay. Kumilos ako na parang isang siruhano na naghahanda para sa isang komplikadong operasyon, metodikal, nakatuon, kinokolekta ang bawat piraso ng impormasyon na kakailanganin ko. Hindi ako umupa ng private investigator. Tinuruan ako ng 30 taon sa medisina na magtiwala sa sarili kong mapanuring isipan. Bukod pa rito, personal ito. Agosto 1. Kailangan kong malaman ang higit pa tungkol kay Javier. Si Ana ay nakalista sa wedding program bilang pianista sa seremonya. Nabanggit siya ni Christina dati, isang kakilala lang. Perpekto. Nahanap ko ang kanyang contact at nagpadala ng mensahe. Hi, Ana. Ako si Pepe, tatay ni Christina. Gusto sana kitang ilibre ng kape at pakinggan ang mga napili mong musika. Gusto kong siguraduhin na perpekto lahat para sa anak ko. Pumayag siya agad. Nagkita kami sa isang cave sa Liz. Si Ana ay nasa huli niyang 20, mukhang artist at madaling mumiti. Pinabayaan ko siyang magsalita tungkol sa musika, naghihintay, tapos ay kaswal kong sinabi, mukhang napakasaya ni Christina kay Luis. Nakakatuwang makita siyang masaya pagkatapos alam mo na, ang hirap ng dating ngayon. Tumawa si Ana. Napo. Buti na lang at naka-move on na siya kay Javier. Sobrang gulo ng relasyon nila noon. Pinanatili kong neutral ang aking ekspresyon. Sila po ay mag-1 taon din sobrang intense, pero sa totoo lang, puro itsura lang yon at walang laman. Gusto lang mag-gym at pag-usapan ng protein shakes. Kailangan ni Christina ng isang taong may ambisyon talaga. Kailan sila naghiwalay? Lelan, isipin ko po. Abril siguro o huling bahagi ng Marso. Biglaan po isang araw magkasama sila, tapos kinabukasan binura na ni Christina lahat ng litrato niya at sinabing ayaw na niya sa mga event guys. Lumapit si Ana. Sa ating 2 lang po, sa tingin ko na-realize niya na gusto niya ng isang mas established. Perpekto si Luis, matagumpay, mature, mula sa mabuting pamilya. Mas bagay sila. Abril, eksakto kung kailan nagsimulang makipag-date si Christina kay Luis. Siguro mahirap para kay Javier, sabi ko nang maingat. Nagkibit balikat si Ana. Tingin ko po, binlock siya agad ni Christina. Pero sa totoo lang, sobrang upgrade si Luis. Magiging mahusay siyang asawa at ama balang araw. Ama. Ang salitang iyon ay nanatili sa pagitan namin. Nagpasalamat ako, binayaran ang aming kape, at umalis. Sa aking sasakyan, idinagdag ko sa aking timeline, Agosto 1, na kumpirma kay Ana. Nakipag-date si Christina kay Javier Cruz ng humigit kumulang 1 taon. Biglang naghiwalay noong huling bahagi ng Marso, unang bahagi ng Abril.
Ang timeline ay kasabay ng simula ng relasyon kay Luis. Agosto 1-0. Nahanap ko ang social media ni Javier. Ang kanyang Instagram ay pampubliko. Libu-libong followers, karamihan ay fitness content. Nag-scroll ako pabalik ng ilang buwan. Mula Enero hanggang Marso. Maraming litrato ni Cristina. Ang huling litrato nila na magkasama ay may petsang Marso 19. Nakaakbay si Javier kay Cristina sa isang beach. Ang caption niya, ang reyna ko magpakailanman. Pagkatapos noon, wala na. Wala ng Cristina. Nag-compute ako. Ang Marso 19 ay humigit kumulang 5 buwan na ang nakalipas. Kung halata na ang tiyan ni Cristina ngayon, dapat ay 4, marahil 5 buwan na siyang buntis. Ibig sabihin, buntis na siya o malapit nang mabuntis noong i-post ni Javier ang litratong iyon. Naupo ako sa aking pag-aaral, nakatitig sa screen. Ang mga piraso ay nabuo ng may malupit na kalinawan. Nabuntis si Cristina kay Javier noong huling bahagi ng Pebrero o unang bahagi ng Marso. Nalaman ang pagbubuntis noong Marso. Agad na nakipaghiwalay kay Javier. Malamang hindi sinabi ang tungkol sa sanggol. Nagsimulang makipag-date kay Luis, ang mayamang negosyante, noong Abril. Inurong ang timeline ng kasal para maikasal bago halata ang tiyan. Binalak na ipasa ang anak ni Javier bilang anak ni Luis. At si Luis, ang mabait na si Luis, na umiiyak sa mga romantikong pelikula at gustong maging ama, ay walang kaalam-alam na ginagamit lang siyang panakip sa pagiging ama ng iba. Nag-vibrate ang telepono ko. Si Cristina. Dad. Kailangan na ng final payment ng caterer. 400,000. Kaya mo bang asikasuhin? Sobrang abala ako sa dress alterations. Dress alterations. Dahil buntis siya at itinatago ito. Inilipat ko ang 400,000. Pagkatapos ay binuksan ko ang isang bagong dokumento. Koleksyon ng ebidensya. Kumuha ako ng mga screenshot ng Instagram ni Javier. Mga litrato, petsa, caption. Gumawa ako ng timeline. Ipinrinta ko lahat, mga litrato, timeline, medical calculations, at ikinulong sa drawer ng aking mesa. Pagkatapos ay naupo ako sa dilim at nag-isip kung anong klase ng ama ako naging. Ang sumunod na 10 araw, Agosto 15 hanggang 25, ay ang pinakamahirap sa aking buhay. Ito ay tungkol sa isang pagpili. Hindi sa pagitan ng tama at mali, malinaw na yon. Kundi sa pagitan ng aking anak at ng paggawa ng tama. Kung mananahimik ako, pakakasalan ni Luis si Cristina na iniisip na sa kanya ang sanggol. Palalakihin niya ang anak ng ibang lalaki, nang hindi nalalaman ang katotohanan. Makukuha ni Cristina ang kanyang perpektong buhay, at mananatili akong kanyang maginhawang iil, nanonood mula sa pangatlong hanay ng kanyang maingat na binuong kasinungalingan. Kung magsasalita ako, mawawala sa akin si Cristina magpakailanman. Agosto 20. Nagpunta ako sa opisina ni Atty. Liza, ang aking abogado. Matapang at tumpak. Inilahad ko ang sitwasyon. Lahat. Ang kasal, ang peklat, ang pagbubuntis, ang timeline, ang ebidensya. Nang matapos ako, matagal siyang tahimik. Ano ang gusto mong gawin? Tanong niya sa wakas. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa bahay. Tinignan niya ang mga file sa kanyang computer. Inilipat mo sa pangalan ni Cristina 2 taon na ang nakalipas. Legal na sa kanya yon. Mababawi ko ba? Sa anong dahilan? Ang paglilipat ay ginawa sa ilalim ng maling pagkukunwari. Minanipula niya ang aking kalungkutan at guilt, ginamit ang aking emosyonal na estado para makakuha ng ari-arian. Pinapayagan ng batas ng Pilipinas ang pagbawi ng mga donasyon sa mga kaso ng panloloko o hindi nararapat na impluensya, sabi ni Atty. Liza. Sa ebidensya na iyong kinokolekta, posible. Hindi garantisado pero posible. Simulan mo nang ihanda ang mga papeles, sabi ko, pero huwag munang i-file. Umalis ako sa kanyang opisina at nagmaneho ng walang patutunguhan sa Makati. Agosto 25. 3 linggo bago ang kasal, nagdesisyon ako. Sasabihin ko ang katotohanan sa kasal. Sa reception. Hindi dahil sa paghihiganti, paulit-ulit kong sinasabi iyon sa sarili ko, kahit hindi ako sigurado, ngunit dahil karapat-dapat malaman ni Luis. Ginugol ko ang sumunod na linggo sa pagkolekta ng mga huling ebidensya. Inilagay ko ang mga ito sa isang sobre na may kasamang typewritten summary. Malinis, profesional, hindi matututulan.
Nagpraktis pa ako ng sasabihin ko. Luis, pasensya na kung kailangang maging ganito, ngunit karapat-dapat mong malaman ang katotohanan bago ka maging asawa at ama. Simple, direkta, walang drama. Setyembre 1. 2 linggo bago ang kasal, dumaan si Christina sa bahay. Dad, mukha kang pagod, sabi niya, bahagya lang akong sinulyapan. Huwag kang magmumukhang malungkot sa kasal ko, ha? Kailangan mong maging presentable man lang para sa mga litrato. Well, yung mga group photos sa likod kung saan hindi masyadong kita ang mga mukha. Umiti ako. Huwag kang mag-alala, anak. Sisiguraduhin kong ang araw na ito ay eksakto sa nararapat sa iyo. Hinalikan niya ang aking pisngi, ang may peklat, at umalis. Setyembre 5. 9 na araw bago ang kasal, pininal ko ang aking toist, nagprint ng mga kopya ng ebidensya, bumili ng magandang sobre. Dapat ay nakaramdam ako ng pag-aalinlangan, ng guilt, ng kahit ano. Sa halip, naramdaman ko ang parehong malamig na kalinawan na dati kong nararamdaman sa operating room. Kapag natukoy mo na ang problema, kapag mayroon ka ng mga gamit, kapag alam mo kung ano ang eksaktong kailangang gawin, hindi ka nag-aatubili. Ginagawa mo ang hiwa. Inilagay ko ang lahat sa bulsa ng aking jacket, inensayo ang mga salita sa huling pagkakataon, at tinanggap na sa loob ng 9 na araw, mawawala sa akin ang aking anak para iligtas ang isang estranghero. May mga halaga na sulit bayaran, kahit na ang kapalit ay lahat ng natitira sa iyo. Setyembre 7, 1 linggo bago ang kasal. Tumulog ang telepono ko ng 6:47 ng umaga. Si Christina, syempre. Dad, emergency. Sabi ng venue coordinator, kailangan natin ng dagdag na 250,000 para sa lounge area upgrade. Pwede mo bang i-transfer ngayon, please? Gising na ako, nakaupo sa aking kusina na may kape at ang sobre. Syempre, anak. Ako na ang bahala. You're a lifesaver. Ay, at kailangan pa ng banda ng 100,000 para sa extended set. I-text ko sa iyo ang detalye. Binaba niya ang tawag. 350,000 bago mag-almusal. Nagpatuloy ang mga tawag araw-araw. Setyembre 8, Dad, yung champagne fountain, 150,000 pa. Setyembre 9, Dad, kailangan ko ng custom gift bags, 200,000. Pumayag ako sa lahat. Ito na ang mga huling transaksyon namin. Setyembre 1. Dumating si Christina sa bahay, nakasuot ng maluwag na damit na halos maitago ang kanyang maliit na umbok sa tiyan. Dad, mukha kang pagod, sabi niya. Huwag kang magiging malungkot at weird sa kasal, ha? Kailangan kong maging perpekto ang araw na ito. Walang drama. Huwag kang mag-alala, sabi ko, tinitingnan siya sa mata. Sisiguraduhin kong ang araw na ito ay eksakto sa nararapat sa iyo. Nagliwanag ang kanyang mukha. Kaya ikaw ang the best, alam kong laging maasahan kita. Lumapit siya at hinalikan ang aking pisngi, ang may peklat. Para kang paborito kong Ian, maasahan. Laging nandyan kapag kailangan kita. Tumawa siya sa sarili niyang biro, tapos ay idinugtong, ibig kong sabihin, best dad. Umalis siya. Pumasok ako sa loob at inilatag ang mga laman ng sobre sa mesa. Mga litrato ni Javier at Christina, timeline, medical calculations, social media screenshots. Ang katotohanan. Setyembre 13, gabi bago ang kasal. Tumawag si Christina ng 11:47 ng gabi. Dad, gusto ko lang sabihin. Kakaiba ang boses niya, mas malambing. Salamat sa lahat. Sa pagbabayad sa kasal, sa hindi paggawa ng issue, sa paghahatid sa altar, sa pagiging nandyan lang. Sa isang sandali, naniwala ako. Alam kong hindi ako naging madaling anak, patuloy niya. Pero bukas, magiging perpekto. Ramdam ko. Lahat ay nagkakatugma na sa wakas. Sabi ko, matatag ang boses. Tiyak na magiging memorable ang bukas. Binaba niya ang tawag. Iyon na ang huling pagkakataon na kinausap ako ng aking anak na may bahid ng pagmamahal. Sinuri ko ang sobre sa huling pagkakataon. Lahat ay naroon. Handa na ang lahat. Bukas, tatayo ako sa harap ng 200 na tao at sisirain ang perpektong araw ng aking anak, ang kanyang perpektong plano, ang kanyang perpektong kasinungalingan. Bukas, pipiliin ko ang kinabukasan ng isang estranghero kaysa sa sarili kong anak. Bukas, ang hustisya ay magkakahalaga ng lahat sa akin. Setyembre 14 na, araw ng kasal.
2:47 ng hapon. Ang Peninsula Manila Hotel sa Makati ay lahat ng pinangarap ni Christina. Mga kristal na chandelier, marmol na sahig, 200 na bisita sa mga designer na damit. Nakatayo ako sa lobby suot ang aking tuksedo. Ang kamay ko ay laging napupunta sa bulsa ng aking jacket, nararamdaman ang sobre. El Reyes, pinapaupo na po ang mga bisita. Nasa row 3 po kayo, Aisle seat. Row 3. Pumasok ako sa seremonya. Puno ng puting rosas. 600,000 halaga, ayon sa invoice. Perpekto ang bawat detalye. Kinuha ko ang aking upuan at pinanood ang pagdating ng mga bisita. Ang mga elite ng Maynila. 3 oras ng hapon. Nagbago ang musika. Tumayo ang lahat at naroon si Christina. Napakaganda niya. Ang kanyang 750,000 na damit ay perpekto, idinisenyo para itago ang kanyang pagbubuntis. Nasa tabi niya si Eve Armando, nakakapit sa kanyang braso, nakangiti na parang nanalo sa loto. Habang dumadaan sila sa aking hanay, hindi man lang dumapo ang tingin ni Christina sa akin. Nakatuon siya kay Luis na nakatayo sa altar na may luha na sa mga mata. Nanikip ang lalamunan ko. Hindi para kay Christina. Para kay Luis, ang kawawang si Luis, na akala ay ito na ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Ang seremonya ay maganda. Ang mga panata ni Luis ay taos-puso. Ang kay Christina ay mas pulido. Ipinapahayag ko kayong mag-asawa. Nagpalakpakan ang lahat. Sa reception, naramdaman kong para akong isang multo. Si Eme Armando ay nagbigay ng kanyang toast bilang ama na naghatid sa kanya. Ngayon, hindi lang ako nagbigay ng isang nobya, sabi niya. Nagkaroon ako ng isang anak na babae. Naghiyawan ang lahat. Itinaas ko ang aking baso kasama nila, ang aking ngiti ay nakapako at walang laman. 8:15 ng gabi. Dumating ang sandali. Mga Ginoo at ginang, sabi ng iye, mayroon tayong espesyal na sorpresa. Ang ama ng nobya, si George Reyes, ay nais magsalita. Nakita ko ang mukha ni Christina sa kabilang dulo ng silid. Natigilan ang kanyang ngiti. Hindi niya ako inilagay sa listahan ng mga magsasalita. Tumayo ako. Ang paglakad patungo sa mikropono ay parang paglakad patungo sa isang bitayan. Kinuha ko ang mikropono. Matatag ang aking kamay. Magandang gabi sa lahat, malinaw na umalingaw-ngaw ang aking boses. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong magbahagi ng ilang salita sa memorableng okasyong ito. Si Christina ang aking kaisa-isang anak. 8 taon na ang nakalipas, nang pumanaw ang aking asawa, si Christina ang naging buong mundo ko. Inilaan ko ang lahat para sa kanyang kaligayahan. Tumigil ako. 3 buwan na ang nakalipas, sinabi sa akin ni Christina ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Hinawakan ko ang peklat sa aking mukha. Sinabi niya na hindi ko siya pwedeng ihatid sa altar dahil sisirain ng pangit kong mukha ang mga litrato ng kanyang kasal. Tumahimik ang buong silid. Ang peklat na ito, patuloy ko, ay nakuha ko sa isang aksidente sa sasakyan 8 taon na ang nakalipas. Ang parehong aksidente kung saan sinubukan kong iligtas, ngunit nabigo, ang buhay ng aking asawa, ang ina ni Christina. Namutla si Christina. Pero alam niyo ba? Hindi pa yan ang pinakamasama. Inilabas ko ang sobre mula sa aking bulsa. Dahil natutunan ko na minsan, ang mga pinakapangit na bagay ay hindi nakikita sa panlabas. Dad! Tumayo si Christina, ang kanyang boses ay puno ng babala. Tumingin ako ng diretsyo kay Luis. Pasensya na, anak, kung kailangang maging ganito, ngunit karapat-dapat mong malaman ang katotohanan bago magbago ang iyong buhay magpakailanman. Binuksan ko ang sobre at inilabas ang mga printout, ang mga litrato, ang timeline, ang mga medical calculations. Itinaas ko ang mga ito. Buntis si Christina. Ngunit ito ang hindi niya sinabi sa'yo, Luis. Ang sanggol ay hindi sa'yo. Nagkagulo ang silid. Mga bulungan, mga gulat na sigaw. Hindi totoo yan, sigaw ni Christina. Dad, itigil mo to. Ngunit nagpatuloy ako. 4 na buwan pa lang kayo ni Christina, ngunit 5 buwan na siyang buntis. Ang ama ay si Javier Cruz, ang kanyang dating nobyo, isang personal trainer na nakadate niya ng 1 taon bago kanya makilala. Dahan-dahang tumayo si Luis, ang kanyang mukha ay blangko sa gulat. Kinuha niya ang mga papel mula sa aking kamay.
Nanginginig ang kamay ni Luis habang binabasa ang mga pahina. Mga litrato ni Christina na hinahalikan si Javier. Mga screenshot ng mga caption ni Javier, ang reyna ko. Ang timeline na nagpapakita na ang kanilang relasyon ay nagpatuloy hanggang Marso, eksakto kung kailan nabuntis si Christina. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkalito, sa pag-unawa, hanggang sa isang bagay na parang dalamhati. Luis, baby, please, lumapit si Christina, ngunit umatras siya. Totoo ba ito? Halos pabulong niyang tanong, ngunit sa katahimikan ng silid, narinig ng lahat. Nawasak ang perpektong postura ni Christina. Dumaloy ang luha sa kanyang mukha, sinisira ang kanyang perpektong makeup. Kaya kong ipaliwanag. Totoo ba ito? Basag ang boses ni Luis. Bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. At sa katahimikang iyon, nakuha ng lahat ang kanilang sagot. Tiningnan siya ni Luis, tunay na tiningnan, marahil sa unang pagkakataon. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang singsing sa kasal at maingat na inilagay sa mesa. Tapos na tayo, mahina niyang sabi. Sumugod si Christina sa akin, ang mukha niya ay puno ng galit. Paano mo nagawa sa akin ito? Sinira mo ang lahat. Kalmado kong sinalubong ang kanyang tingin. Hindi, Christina. Ikaw ang sumira nito. Pinigilan lang kitang sirain din siya. Umalis si Luis, kasunod ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ay nagsimulang umalis ang iba pang mga bisita. Sa loob ng 20 minuto, halos wala ng tao sa reception hall. Nakatayo ako doon, hawak ang aking ebidensya, pinapanood ang perpektong araw ng aking anak na gumuho, pinapanood ang lahat ng aking isinakripisyo na magbunga ng mga kahihinatnan na sa wakas ay hindi na niya kayang manipulahin. Ang hustisya ay hindi dapat ganito kahungkad. Setyembre 15, kinaumagahan. Tumawag ang telepono ko. Sinira mo ang buhay ko, sigaw ni Christina, umiiyak. Alam na ng lahat, nasa social media na. I-file na ni Luis ang annulment. Alam ko, mahina kong sabi. Dapat mahal mo ako. Dapat pinoprotektahan mo ako. Sa halip, naputol ang kanyang boses sa paghikbi.